Ang ayoko lang na ini-infantilize is, in the same way na ayokong spoiled yung mga bata, ang ayoko, wala akong paki kung cute oh my God, GGK moment din to for me. Wala akong, ayoko maka-cancel ako. Man. Malapit na ako magkaroon ng mo? Malala siya eh. Nakalimutan ko, naka-record nga pala tayo. Pero ayun. Wait, ano yan? Sandali lang. Saan ka napunta? Anong cancelable take mo sa dogs? Sige. Sa pets I-mute ko na lang yan. I-mute ko na lang yung OBS recording ko. Okay, unmute. Yan yung ano. Okay. I don't know kung paano ko to i-edit, but okay. Let's can you read the comments? Okay. Can you read the comments? Let's move on. Wait. Yeah, kung ganyan, so cancelable nga siya. Cancelable nga sinabi ko. Kung ganyan yung reaction mo. I can neither confirm nor deny. Okay, just read the comments. What's up? Welcome to Midnight Crisis. Here I am again, Sinex, and DSIGN, and Aldo's 0 stacks for today. For tonight. Hindi siya nakapag-farm, but behind the scenes shenanigans. Nagpapa-feed siya right now. In my feeder era. Feeder era, yeah. But babawi siya soon, unting lang. Items. Sabi nga, stacks. Yeah, unting items lang, stacks again, Hindi pa naman tapos ang laban, kumbaga. Don't FF, we scale. Yeah. Scaling hero ka naman, so that's good. Kailangan mo ng buffs daw kasi ang bilis ng meta ngayon for assassins. Anyway, napunta sa itong meta na ML, Hindi, fighter meta pala. Anyway, so, walang kamustahan kasi kamustahan tayo behind the scenes. Ang daming ganap sa bansa right now. And as an observer, okay lang ako, nasa may binocular, enjoying the view. Legit, okay ka lang talaga. Si Aldous is, paano ba? Ano bang term for it? In it, basically. Involved siya sa war. So, let's see kung mananalo ba ano niya. May civil war ngayon sa Pinas. Exciting stuff. Oh, man. Yung stuff na actually bro, sabay-sabay silang nangyayari outside pati inside. Outside and inside, yeah. Very nice. Timing. But patapos na ang taon, as the time of this recording, mid-November na. So, lapit na. Kahit wala namang mangyaring difference, right? Para meron lang magbabago yung number from 25 to 26, diba? But I don't know, symbolic, right? Speaking of changes, it's been a while since ulit tayo nagbasa ng mga stories sa Reddit. Ooh. So let's just jump into it. Yun na naman malupitang segue. Yeah. Walang kahit anong yung segue, sobrang dismut. But it's been a while. Babasa kami ng ABYG. Ako ba yung gago sa Reddit? And of course, di ko alam yung theme. Again, pumili lang kami ng mga titles na mukhang interesting. Pero hindi namin to binasa, hindi to pre-read. So, exciting stuff ahead. Yes. So minilink ako sa'yo na stories. Pili ka lang dyan and then we'll get started. Let's just jump into it agad. Wala nang niha-niho. Let's go. Pili. Okay. I'm excited sa mga kagaguhan ng mga tao. Okay, pumili na ako. Actually, pumindot na ako ng isang link. Pumindot. Let's go. Okay. Let's be judgmental, okay? Ay, meron tayong ginagawa. Yung okay. Yung first story. Yeah! Nagano yun, may delay, but okay, let's go. Okay, ABYG. I confronted si kuya na inunahan kami sa pila. Okay, medyo tame pa yung title. Common stuff. Okay. ABYG, kasi pinatulan ko pa yung lalaki na inunahan kami ng partner ko sa pila. Kahapon, nag-grocery kami sa Save More. Wow. Branded. Sponsor us, please. Save More. Para di na... Mas more sa Save More. Okay, go. Para di nalalabas. Kasi 'di ba bagyo.
Okay, this was during the time. Nasa Blue Basket Lane kami nakapila. What is Blue Basket Lane? Yun ba yung mas konting items? I think. O kasi naka-basket? cart? Kasi di ba may naka-cart, may basket, tsaka may okay. Yung may isang pila lang, tas may dalawang cashier na open, tas pupunta lang yung next. Depende sa ang cashier una matatapos. Sobrang sobrang specific. Yung nasa likod namin, biglang sumingit nung patapos na dun sa isang counter. As in, di pa tapos mag-pack yung kahera at nagbayad pa yung naunang customer. Pumunta na siya dun. Nainis ako, though, 2 lang naman items niya. Sana nagsabi siya. Papayagan naman namin siya mauna kung sakali. Nung tapos na siya, sakto, nag-aayos pa siya ng pera. Tinabihan ko siya at sabi ko, sa medyo irritabling tono, "Kuya, sa susunod may pila ha. Ang rude kasi ng pagkasingit niya." Yung as in, ang liit ng space sa cart namin at dun sa parang harang sa pila at sumiksik siya dun ng walang excuse me man lang. Sabi niya, "Ako nasusunod dito eh. Yun kasunod ko." So sabi ko, anong kinalaman ng kasunod nyo kami nga ang nauna dapat sa'yo. Iisa lang pilaw. Akala daw niya dun kami nakapila sa isang counter. Lol. Sabi pa, pasensya na ha, na sarcastic. Tapos gusto ko daw ba ibalik niya, binili niya at pipila na lang siya sa likod namin ulit. Okay. Mad lad. Like, sabi ko na lang, sige na kuya, ingat ka na lang. Nang sarcastic din. Kasi my main objective was just to call him out para di niya na ulitin. Ayoko makipag-argue. Di ako confrontational na tao talaga, pero at that moment, naisip ko kasi mga ganong tao ulit at uulit pag di sinabihan. Pangalawang beses ko pa nga lang to nagawa sa buhay ko. I think lang na G ako siguro sa tono kasi ng pag-confront ko. Dapat ba na mas inayos ko yung pagkakasabi na inis talaga ako sa part na sumiksik siya at walang excuse me tapos umuna pa sa pila. Yun. Very mundane yung start natin. Very, walang issue, walang anything. Sana all yung pinoproblema lang yung yung sa... mukhang may pinanggagalingan. Loaded yung... Loaded. Tutulo na lang luha mo maya-maya. Di mo sure. Di mo, akala mo joke. Sana yun na lang yung problema ko. Okay. I think hindi naman siya gago for it. Parang naman nakitang gago vibes. Gago yung sumingit. Hindi siya magandang gawin. I guess. Kasi ako pag bumibili ako sa grocery, tapos kunyari, dalawa lang yung, usually kasi pinapabili ako ng Coke. Yun lang. Like, kasi ang lapit lang ng Save More sa amin. Before. Sponsor us. So like parang, so like parang usually, tsaka pinipili ko kasi tindahan malapit sa amin, yung 2 minutes na lakad lang tindahan. Yung patong is like, 10 pesos. So 70 plus na yung Coke. Dun sa Save More, syempre mga yung MSRP. Diba? So, doon ako pupunta. Maglalakad pa ako ng mga 15 minutes para lang bumili doon. So usually pag marami, tatapikin ko talaga nasa harap ko. Parang, okay lang po ba ako mauna? Like, Coke lang naman bibiling ko. Pinapakita ko yung hawak ko. Like, usually, ito lang po bibiling ko para So, usually go. So, I think yun yung pinaka easy way. Like, parang, excuse me po, okay lang ba mauna? Yeah. So, yung guy na yung gago doon pala, bigla siyang sumingit na parang, ako na. And hindi ko kasi yung excuse na like, may susunod sa akin? Anong meaning nun? Like, kaya siya sumingit kasi... Akala niya doon nakapila yung Pati, I think I'm aware. Hindi ko alam kung sa Save More lang ba talaga yun or sa Pero yun nga, ganun nga yung lane na yun eh. Okay, pinagtitripan ko siya for being too specific. Pero I get na kinailangan nga yung ganung like context for it. Pero iisa nga lang yung pila. Tapos siguro 4 or 2 yung cashier. From 2 to 4 yung cashier na pwedeng puntahan. Depende sa kung sino yung tapos na. Pero iisa lang yung pila. Tapos parang magdi-distribute lang kayo kung saan cashier yung pwede. Doon sa Save More namin, yung pila is tigi-tigisa. Like, hindi siya isang common, pila lang na mag-i-spread. Yeah. Yung common pure pero gold stuff. Pero ko yun sa SM North. Yeah, sa SM North. Like, ganun, diba? Like, parang sabog. Pero may line, right? May paikot na line. Yung parang snake. Yung parang So, weird na like, mas kita doon, kung ganun yung pila, mas kita doon kung ikaw yung unaw, hindi, right? Ang weird. So like, sumingit nga siya. So bad, that's bad, guys.
Anong sinabi ng comments? Actually, wait lang. Ang masasabi ko naman doon, yung ginawa mo sign, yung ginagawa mo na pinapakita tapos nag-excuse me ganun. Yeah. Yun yung very lawful good na na gawin. And I think ano yung neutral? I'm curious to learn. Kung sa yung neutral good, yung lawful good, ano yung neutral na gagawin? Yung hindi mo tatanungin, sasabihin mo lang, ako na mauna ate yung excuse hindi, yung mag-excuse me ka lang. Yung sinabi excuse me ate, isa lang bibiling ko. Pero hindi siya patanong. Not asking for permission, ganyan. Tapos, ano ba natin yung buong alignment chart na? Hindi, na-curious lang ako kung yun yung lawful good. Pero like, I get it na like, yung sinabi ni OP na like, yung confrontation, hindi kasi tayo ganun. Yeah, tayong mga sasabi ko sana species. Tayo mga Pilipino, right? Like usually, yaman na. Like usually ganun lang diba? Parang, pabayaan mo na, sumingit naman. Pero like, so big deal sa kanya yun na like, sabihin talaga kay Kuya, wag niyong gawin yan ulit. So, I get it kung bakit. Napaisip siya na, pero ano ba yun? Para sa akin, din siya. Like, ewan ko, siguro nga, dahil mundane lang yung thing, kaya rin sinasabi ko na kaya rin ang verdict ko doon is, DKG. Yeah, DKG. Di ka gago. Yeah. Although it's a different conversation, it's a different point for conversation yung tungkol sa tone. Kasi, nagva-vary din tayo as a race, as people, sa kung ano yung acceptable na tone sa hindi. Pero yun, before that, let's see what the comments say. Oh, bro. First comment, GGK. Oh, wow, seriously? Okay. Kasi di ka umuo nung sinabi niya na kung babalik ba siya sa pila. Okay, funny. May comedian pala tayo sa comment section eh. I didn't know na may comedian pala. You're a comedian. Okay. Sorry. Ako yung sarcastic. Hindi. Funny yung comment. Yeah. Good, yeah. Dapat in-unpack mo yung items tapos binalik mo dun sa kahera yung sukle. JK. DKG. Man. Yeah. Pero yeah, magandang sana. Dapat mo bumalik ako tapos sabi ko, actually, kuya, kung kaya mo, sige, refund mo. Balik ka ulit. Parang magandang sagot. Pero I get it, si OP hindi siya confrontational. Pero kung ako personally, kung nasa mood ako, like baka sagutin ko siya na maybe, kagano. Maybe lumalo si pagiging theater natin, no? Or yung pagiging like com student na sarcastic. Na parang, babalik ako? Pwede, kung gusto nyo. I mean, hindi ko choice. Inaral natin yung communication para i-misuse. Yes. I-misuse. Yes. Ayun. DKG, tama lang na i-call out mo siya. Actually, di ka na dapat nag-intay. Dapat bago pa niya ilapag, tinawag mo na. Minsan, mas maganda mapahiya sa karamihan mga ganyan. True. Yeah. Okay. Yeah, that's fair. Pero OP is good. Buti naglakas siya ng loob. Good for them. Although medyo hindi ko vibe yung vibe nung commenter na sinabi na ewan ko, medyo nasobrahan sa pagiging vindictive. I think yung actually, vindictive is not the word kasi medyo masyadong malala yung vindictive. Ganyan talaga sa Reddit sometimes. So like parang, i-divorce mo na yan, mag-gym ka, yung mga ganun. Yung mga comments. Focus sa sarili, like, bro, tinanong ko lang kung yung tono ko ba is okay. Yun. Kasi nasigaw ko yung GF ko one time, magbe-break na agad. Pero very solid ng pagkakasabi kasi ni OP dun sa kuya mo na ulitin yan kasi that's good. Walang Yun, sobrang solid niya doon. Actually, ang daming nag-comment dun sa comment na yun. But I guess we nakuha natin yung gist of it, parang I feel like eto, merong unironic na GGK. Unironic, okay? Sige. GGK lang kasi bakit nung nakabayad na tsaka mo sinita. Dapat nung sumingit, tinawag mo, sinabi mong kuya may pila. Yun lang. Kumbaga, pero siya yung gago dahil lang after niya ginawa. Nakuha ko kay OP na medyo mahiyan siya. So like, assumption ko, nag-ipon siya ng courage. And then doon niya kinonfront. So I guess doesn't matter yung urgency. Kung kailan ginawa. Kung ginawa ito ni OP pag nandun na sa parking, parang sinundan niya siya. Medyo pero like, hindi naman, like nandun pa rin tayo sa loob ng cashier area, di ba? So ABYG na binutas ko yung nauna sa binutas ko yung gulong. Yeah,
dahil na sumingi. Yun ang, okay, bro, chill. Pero I disagree. Okay. Oh, may nuance din naman kasi yung dahilan kung bakit late niyang sinabi. Ayun. Kasi minsan mahiya, ikaw din, pre, minsan di ba parang, alam ko mali, alam ko dapat sabihin ka to. Tapos isipin mo pa kung paano mo sabihin. Yeah. Exactly. Nire-rehearse mo pa. So, I get it na sinabi niya after. Or nasabi niya after. Yeah. That's good. Okay lang. Hindi naman siya time sensitive. Para sa akin. So, yun. Actually, ito naman yung parang magkaroon din tayo ng mini discussion about this one. Yung tungkol sa dun sa tono, ganyan. Kasi inisip na OP. Sa tone. Na, baka na-feel niya na parang gago siya. Kasi, dahil dun sa tone ng pagkakasabi niya. Actually, if I'm not mistaken, siya yung nauna na magsabi ng pabalang na tone. Ng irritable. Yun yung sinabi niyang which, okay lang sa akin. Understandable sa akin yun. Irritable yung tono. Kaso, nung nagkaroon na ng parang exchange, parang naging sarcastic na sila. Ayun. Kumbaga, actually, dito sa post na to, feeling ko, sobrang tame nung pagkaka-call out ni OP tungkol dun sa Kumbaga, feel ko sobrang bait ni OP na iniisip niya na gago siya for using that kasi, tone. Again, second time lang daw niya ginawa yan sa buong buhay. So, like, again, big deal yun kaya gets ko kung ba't after niya pang nasabi kasi nag-ipon siya ng lakas ng loob. So, in this situation, ano ba yung line na hindi na okay yung tone? I guess kapag yung ta-ta-ta-ta-ta-ta, parang gano'n, kuya, ba't ka sumingit? Like parang, bro, dalawang sumingit lang siya. Ano yan? Pero pag kuya, may pila. Nadadamay na yung buong pamilya, nadadamay na yung buong angkan, nadadamay na yung ancestors nung sobrang daming sinasabi. Kumbaga like, may point naman ikaw to call out, pero nakakahiya din para sa nagko-call out. Alam mo yun? Like parang, let's say nakapila ka, tapos parang, kuya, ba't ka sumingit? Parang, you're actively making a scene kapag ganon. Yeah, exactly. Parang, wow, I mean, sumingit si kuya, pero like, you don't have to like scream to shout. I guess yun yung parang sa over the line. I don't know about you kung okay pa sa'yo yun. Kasi for some people, ipahiya mo yan. Pero sa mata ko kasi parang nakakahiya ka din eh. Ba't ka sumisigaw? Ba't ka sumisigaw? Actually, chill, nakapila lang tayo. May scan mo din yung binili mo. Aalis din tayo dito. Alam mo yun? Kumbaga, yung reason nung line doon is for people to get their turn. By you making a scene, walang taong makakakuha ng turn nila. So you're basically defeating the purpose kung bakit merong pila in the first place na pinaglalaban mo quote-unquote. Kumbaga, yun. Actually, feeling ko, akala ko magkakaroon ng mahabang discussion. Kaya sinabi ko short lang. Pero, gets ko rin yung sinabi mo. Sobrang solid din nung, yun yung line. Kasi, ayun yung line sa akin, marami ding mga Filipinong ganon. Na, yun nga. Sa palengke, I mean, sa mga ganong wet market, of course, pagbihan na. So, yun parang medyo ko na, mabibili din natin mga bagay na kailangan na gusto natin bilhin. Chillan tayo, okay? So, ayun. Okay. Very tame, very mundane first story. Yeah. Sa tone setter, so chill so far. Medyo normal lang. Wala pa naman nangyayaring cheating or killing or kung confession man. Okay, let's jump in. Yeah. Next story. Okay, yun. May hemorrhoids kami dalawa. Anyway, okay. Okay, ABYG. Ako ba yung gago? For shoving a batang pulubi inside a convenience store. Okay. Oh, yun yata yung theme natin ngayon, convenience store. Okay. Alright. You need to justify this, okay? Okay. Okay. I was busy eating my snacks sa convenience store when a pulubi approached me and asked for my food. Hindi ko siya pinansin o tinignan. Umalis din naman siya and nakahanap ng ibang may hingian. So akala ko okay na. As I was finishing my meal, biglang may kumakalabit sa right shoulder ko. I was wearing a sleeveless top, so direct skin-to-skin contact yung nangyari. In my shock, napatayo ako bigla and natabig ko yung batang pulubi. Anak nung unang nag-approach sa akin, around 11 to 13 years old siguro, na kumalabit sa akin. He was standing close to me noong kinalabit niya ako kaya medyo malakas yung pagkatabig ko. Nakita nung cashier and ng isa pang pulubi yung nangyari and grabe ang sama ng tingin nila sa akin. Syempre tinignan ko rin sila na masama, lalo na yung nanay ng batang pulubi.
Hindi ko kasi gustong nahahawakan ako without my permission. At mas lalong ayoko nang biglang may hahawak sa akin kahit na simpleng pagkalabit lang. So I don't feel guilty from my reaction. Agad kong sinabi sa friend ko yung nangyari and sabi niya, bumalik daw ako sa convenience store para mag-sorry sa pulube. Ayoko nga eh. Feel ko valid naman ginawa ko. ABYG dahil sa ginawa ko. There we go. Ang tingin mo? Man. Interesting. Okay. On one side, nagigets ko na nag-set siya ng personal boundaries para sa sarili niya. Pero, para sa akin, kumbaga, kung verdict, GGK, man. Oh, GGK. First GGK in a while. Yeah. Okay. GGK kasi, even though those are your, like, boundaries para sa sarili mo, especially with things such as, like, touching, ganyan, or bumping into someone, or yung skin contact, ganyan. Kahit ganun yung boundaries mo, meron ding circumstances, meron ding merong reason din naman, especially in this position, yung pulube para kalabitin ka. Kasi kakalabitin ka, tas hihingi ng pagkain sa'yo, hihingi ng kinukuha niya attention. Na hindi naman siya ginagawa for malicious intent. Na parang ganun yung ano niya eh, yung circumstance nung pulube na kailangan niyang mag-beg for scraps, beg for food, beg for for change, beg for spare change, ganyan. Tapos nanghihingi siya ng anything from OP. Tapos si OP parang ipaglalaban niya, parang uy, ayoko hinahawakan ako, ayokong ganito, ganyan, ayokong ganyan. Yung tao na yun, yung pulube, ginagawa niya yun, hindi naman para bastusin ka or para ganito, ganyan na, okay, sige, boundaries mo yun. Yung ganong parang uri ng boundaries, kahit meron kang boundaries, kailangan mong mag-adjust, lalo na considering na hindi naman lahat ng tao has the same privilege as you do. Na parang some people actually, kumbaga maraming tao na naglilinis ng tae to make a living. Kumbaga, ang lutong ng pagkakasabi ko nun na. Pero ayun, kumbaga, ang daming tao na in dire situations na kailangan nilang gumawa ng something na unpleasant, na even invade personal spaces ng mga tao. And you're here na parang may dinidiin mo yung personal space mo. Sila nga, they have to sacrifice a lot of things just to be able to eat for the day. Tapos ikaw sarap ng kain mo sa convenience store, tapos hinawakan ka lang, parang diring-diri ka na parang, don't fucking touch me. Kumbaga, ewan ko, parang it's distasteful. Kaya nagigets ko kung bakit ganun yung naging reaction nung cashier. Yung sa nanay, malamang ganun. Kasi connected siya dun sa anak na sa pulubin na na shinab or kung ano man yung. Pero yung sa cashier, kaya ganun yung naging reaction ng cashier. Kasi nga, feeling ko nag-overreact si OP. Hindi overreact in such a sense na parang OA na overreaction. Pero she reacted in such a way that is too much given the situation. Nakinalabit lang naman siya, na nagkaroon lang naman ng skin contact, tas ganun yung naging reaction niya. It's very distasteful. Tapos parang wala siyang pake sa predicament nung pulube for doing what he did. It's not as if gusto ko mga labit kasi kupal ako, gusto ko lang gawin. Hindi naman ganun eh. Yeah. Ayun. So same tayo ng parang conclusion gago yung OP. Kasi it doesn't yung right mo to be touched doesn't supersede yung right ng person to be shoved. Alam mo yun? Kasi like parang na-touch ka tas ang reaction is to shove that person and hindi ka na-guilty about it. Yeah. Kumbaga hindi dahil ikaw yung nauna, alam mo, kumbaga like, hindi pantay yung reaction mo. Tama ka, yung sinabi mo kanina, kinalabit ka lang naman eh. I mean, yun yung yung boundary mo, right? Pero sinira mo din yung boundary ng pulube. Natulak siya.
natabig, yun yung word niya sabi niya, natabig, pero like, bro, napunta sa floor yung right? Like, hindi yung tabig, like, feeling ko ganun talaga yun eh. Like, legit shove yun eh. Nasiko mo eh. Feeling ko nasiko niya kasi sa right shoulder daw gusto ko lang i-point out na medyo masama yung term na ginamit niya na tabig. Kasi tabig is for like inanimate objects. I think doon madalas nagagamit ang so may onting din, diba? May hierarchy doon, may prejudice na ako naririnig out of nakikita niya yung pulubi as na parang psyche. Yeah. Backseat psychology. I love it. Pero you're right. Like, may something about it. Like, kung paano niya tinrato yung pulubi, paano siya, hindi siya na-guilty about it sa ginawa niya, and na-feel pa niya na like, ako yung nagawa ng mali. So, bakit ako yung dapat mag-apologize? Yeah, man. Yung lack of remorse dun sa, dun sa event na yun. Yun yung parang cherry on top dun sa parang GGK eh. GGK with cherry on top. Yeah, para sa akin. It's just something na parang, hindi na maganda sa akin yun. Like, tatanggalin ko dito yung parang pulube, dynamic, tsaka kung ano mang status ni OP. It's just something like yung reaction reaction niya yung dalawang parties basically, dalawang agents. Like parang hindi siya sa akin pumapasok. Yung reaction niya hindi pumantay. So GGK. It's just something like it's embarrassing for OP. Hindi niya nakita yung error niya. Like sabi mo na may error si quote unquote Pulube. Pero like parang klaro din naman na kung natabig mo talaga si like parang dapat may onti sorry or something na like bawi ka na lang or something. Hindi yung parang i-double mo. Maybe yung pride. Yun na parang, hindi, actually tama ako. Hindi, you know what, hindi. Kasi nakatingin na yung tao sa kanya. Yeah. Hindi, tama to. Justified tong ginawa ko. So maybe kaya lalo yung na-domain yung... Like, hindi man lang siya nagkaroon ng parang sense ng guilt na tinignan siya ng gano'n ng even... Cashier. Bro, ito naisip ko. Pero siguro tinfoil hat moment na to. She felt justified dun sa ginawa niya. Kasi, I am insinuating speculation. Kumbaga, hindi ito yung case. Gusto ko lang to parang i-put out there na she felt justified kasi feeling niya siya yung pinakamataas dun sa parang power dynamic nung buong setting na yon. Kasi ang mga kasama niya doon, either employee or pulube. Siya customer siya. Siya yung bumibili. Hindi siya nagtatrabaho doon at hindi siya nanlilimos doon. Kaya, hindi, kasi kung ako nagawa ko yun, tapos merong rason din kung ba't ko nagawa yun, tapos tinignan ako ng isang tao, kahit yung nanay, ma-feel ko na, halagagi, sorry, anak mo to, no? Kumbaga, sorry, ganyan. Yeah. Tapos, pero kung meron man akong parang power dynamic, parang meron akong inferiority complex na something, kung hindi ko man papansinin kung ano yung reaction ng nanay, kasi, dude, ang magiging mindset ko naman dun, yung nanay, anak mo to, bakit nandito yung anak mo? Dapat nandiyan sa'yo, tsupe. Kung ganun yung tingin ko. Pero, kung meron superiority complex, titignan ko rin yung parang reaction ng cashier. Tapos, kung titignan ko siya as equal, magigilty pa rin ako. Pero if that's the case na hindi rin siya na-guilty, baka tinitignan niya rin yung cashier as someone inferior to her na parang justified siya na, hindi, okay lang. Ako yung customer dito. Ako yung bumili ng kung ano man yung kinakain ko. Ikaw na masama yung tingin, anak mo to, tapos nanlilimos lang kayo, tapos ikaw naman na isang masama yung tingin, nagtatrabaho ka lang naman dito. The fuck are you talking about? Kumbaga, Pero again, tinfoil hat yon. I'm going to remove my imaginary tinfoil hat now. Ayun lang naman. Yun lang. Yeah. Okay. That's my... Okay. Yeah. Tingnan natin comments ko ng tingin ba? So, isang comment here. DKG, tama lang yung ginawa mo. Matuto silang wag humawak ng tao, mga wala silang respeto. Okay, that's the top comment. Upvotes. Medyo I disagree sa like respect, pero let's read more. DKG, itong isang ibang comment. DKG, TBH, would have reacted the same way. Also, if you are inside the establishment, they should not be allowed inside in the first place. So that's another... set aside natin yan. Wait lang, pin. Let's take a pin on that. Because that's an interesting like commentary lang. Yeah. And I think ito yung pinaka LKG. Lahat kayo gago. Yung sabi ng isang comment. Damn.
So, medyo mahaba to, but interesting yung comment niya, so babasahin ko. Yung mga pulube is a big societal problem. They cause disturbance inside a private establishment and can be unhygienic, which makes other customers uncomfortable. Dapat matuto sila na huwag basta maghawak ng mga tao at irespeto ang personal space ng iba. Ang hirap din intindihin kung bakit hilig pa rin mag-anak kahit hilig pa rin nila mag-anak kahit hindi nila kayang buhay ng mga sarili nila. The establishment also bears responsibility. If they allow soliciting inside, dapat may staff na nagmamanage ng situation. Convenience stores are supposed to be safe and comfortable for paying customers. But you're at fault for not apologizing. Kahit pulubi siya, kahit hindi mo sinasadya, a well-mannered person would apologize instantly after causing harm. Valid yung initial reaction mo, pero hindi valid na hindi ka nag-apologize afterward. Respect and courtesy apply to everyone regardless of status. The bare minimum of decency is to acknowledge when you unintentionally hurt someone, lalo na kung bata. Saying sorry doesn't mean you're wrong for being startled. It just means you're considerate. Unfortunately, you chose not to be. There we go. God damn! So yun. Yeah, I guess more or less meron mga lines si yung last OP na nagsabing LKG na medyo I disagree, but I agree. Wait lang, which part? Kasi ako, dude. Paano ba? Maybe sa barrier lang, sa like personal space ng tao, right? Kasi ako pag usually may, let's say, pulube na umano sa akin, na let's say beggar, gano'n na like parang nanghihingi. Usually kasi like ang ginagawa naman tatapik sa'yo, tapos gano'n, tapos ako, yung exact face na ginagawa ko gano'n lang. Tapos that's it. Yun lang yung ano na yun lang yung event, yun lang yung interaction na usually. So, paano ba? Tama kasi societal problem kasi like parang, it's a complicated discussion na parang feeling ko magiging buong episode kapag tinakil natin dalawa. Pero like, I feel like TLDR lang sa akin is... Feeling ko dun sa part na yun, feeling ko alam naman talaga din natin yun pareho. Yung tungkol nga sa societal problem na pagkakaroon ng... Parang tayo aware, tayong mga Pilipino. Like, meron it's a problem, man. It's a problem. May understanding na there, right? Na it's a problem. Pero at the same time, meron tayong parang leeway to, paano ba, tolerate, ano bang word for it? Like, to understand yung situation and hindi masyadong gawing big deal, if that makes sense. So, hindi ako agree doon sa lahat kayo gago. Kasi wala namang ginawa yung pulube to like, alam mo, like parang yung ito yung pinaka-usual na tatapik sa'yo right? Like, I don't know, like, maybe mas understanding ba ako or something kasi like, para sa akin, pag tinapik ako, hindi, doesn't mean na in-invade ni personal space, so, you know. Wait. I don't know. Like, iba-iba yung barrier ng barometer ng personal space. Yung iba, like, 2 feet ka lang. Alam mo, guess mo ba? Ayun lang. I guess, so doon ako disagree. Pero agree ako doon na gago yung OP. Sign. Holy. Pareho tayo. Pero, meron lang din akong parang idea na ito throw for discussion's sake. Maybe we disagree to that. Okay. Maybe we disagree dun sa kung yun dun nga sa situation, sa event nung moment ng paghawak or yung mismong action ng paghawak dun sa kay OP. Kasi nga hindi natin yung boundary. Kasi maluwag yung boundary natin dun. I mean, syempre meron din namang rason for kasi for OP na magkaroon ng ganung uri ng boundary. Meron din siyang meron rason kung ba't ganun. I mean, pwedeng trip niya lang, pero pwede rin parang merong malalim na bagay dun sa bagay na yun. Pero siguro kaya tayo nagdi-disagree pareho na okay lang naman sa atin na tapikin. Kasi ganun, okay lang. Bro, same. Ako din bibigyan ko rin naman ng leeway ng na hindi naman nila ginustong mabuhay like that. Alam mo yun? Hindi naman nila, they didn't choose that life. Kumbaga, may hustle sila, may sila, pero it doesn't change the fact na yun yung starting point nila and mataas yung chance na hindi sila go up in life. Alam mo yun? Kasi ganun yung nila yung situation nila ganun yung nila yun yung place nila. Anong point? Ayun, kumbaga gusto ko lang sabihin na na yung tungkol dun sa actually mahirap din kasi i-gauge kasi nga iba-iba naman yung parang natin sa
kung ano nga yung personal space. Katulad ng sinabi mo kanina. Yeah. Ayun. Often sa class, again, kaya ayoko, kasi ang dami ko gusto sabihin, pero gusto ko lang i-limit, right? It's just yung space kasi ng tao, yung personal space, nakadepende kasi sa class mo, right? Like, the higher you are, mas meron kang malaking, like, paano ba? Level of, paano ba? Parang level of sa personal space, mas importante sa'yo yun. Compare, like, when you go lower sa social class, like, usually, you know, sa environment din kasi usually, like parang yung konsepto ng personal space hindi masyadong known. You know, like parang yung sa tatapik kapag tatawa, yung mga ganun, alam mo yun, yung mga ganun. So like, it bleeds sa interaction ng nila. So I get it. I guess, ewan ko. I'm not saying na, yun lang, I guess kay OP, like it's just something na mataas yung social space niya. Which, again, you know, more props to them, but yung reaction niya kasi hindi ko gusto. So siya yung gago for that. Hindi ko sisisihin yung, hindi ko nakitang lahat gago. And ayoko yung comment na itong commenter na to na, mahirap kayo, ba't kayo anak ng anak? Like, it's just, again, I agree, pero like yung tono kasi, again, legit. I don't know, may something about it lang na like, you know, paano kung yun yung anak niya? You know, like parang may in-imply kasi si commenter doon na like, anak ng anak yung mga mahirap. So, do you mean? Interesting comment. Kasi ibig sabihin nun, kapag nasa lower social class ka, kailangan may limit lang yung number of like, anak mo. Nag-assume agad si Ope yung commenter na like, yung mga mahirap is maraming anak. Wala naman sinabi, ba't nag-assume kayo ang alam nyo lang is nanilimos. Paano kung isa lang anak nung ano na yun? I don't know. Medyo pangat yung insinuation na yun ng commenter. Kaya doon ako pero actually, ang daming prejudice. Source I made it the fuck up. Pero parang I read it like somewhere or something a long time ago. Na parang kaya maraming anak yung mga financially challenged. Nasa layla. Yeah. Kasi boredom is good, hanggang ngayon ayaw ko kung totoo pa rin yung pero yung growing up yun yung alam kong stats yung reason ng yung kasi bored sila. Tapos wala silang tsaka yung protection kasi something na hindi bibilin kasi or hindi nila alam kung paano i-access yung free condoms sa mga local government nila. So okay. I don't know if hanggang ngayon totoo pa rin yun. Pero nung lumalaki ako and tayo, agos tayo dalawa. Yun yung reason na naka-instill sa utak ko na kasi bored. Which is funny reason pero hanapin lang nilang time. Na hindi na pupunta sa into productivity or financial like flourishing. Parang ganun. Pero yun. Kumbaga, pero kahit dun sa parang pag procreate nila, fornication. Gusto ko gamitin yung word napaka-social. Fornication. Fornication. Kahit yun, yung pagdami nila ng anak, kung nag-social commentary na rin naman yung isang commenter, isama niya na social commentary niya na kaya nga maraming anak kasi part yun ng status nila na marami silang time kasi hindi nga sila makakuha ng trabaho, ang dami nilang time on their hands kasi wala silang ganyan. Education, kumbaga, lack of access to education. Ang weird na meron siyang point for social commentary sa pagiging kung bakit maraming pulubi sa bansa natin. Pero at the same time, magsasabi siya ng ganong parang comment na parang mo like ito padami. Nag-assume siya agad naging isang buong social class na agad yung legit yung pulubi dalawang pulubi lang naman sinabi niya, nanay tsaka anak. Nag-assume siya na marami. Like, it's just it implies something na medyo dark para sa akin kasi na if you go down sa train of thought na yan, it would lead you to like thoughts na like parang would hanay you to a certain dictator for a certain era na nangyari ang basta parang ganun lang, interesting lang na perspective to have kasi na medyo dangerous na pwede ka mapunta dun so like, ingat lang tayo mag-isip guys. Borderline na yun parang prejudice na yung ganong uri ng ganong uri ng statement. Tama, totoo. Ayun. Medyo mas exciting yung conversation dito. Yeah. Pero like ang theme so far is convenience stores. Sana so maging hopefully convenience store pa rin susunod. Convenience, Okay, next story. Story. Okay. ABYG. Dahil nilait ko pabalik yung nanlait sa pusa ko. Oh man, hindi na siya convenience store. Okay. Sa pusa niya. Bro,
una sa lahat, Happy New Year everyone. Huh? 10 months ago na yung post. 10 months ago, yeah. May dalawang pusa kasi kami sa bahay. Isang Himalayan at isang crossbreed ng Siamese at Himalayan. Itong crossbreed ay halo-halo at kalat ang kulay. Medyo off-white na may halong parang brownish, ganun. Ganito nga ang nangyari. Nag-video call yung BFF ko para bumati sa akin ng Happy New Year. Habang magka-VC kami, pinapakain ko kasi yung mga pusa namin. Tapos sabi ni Beshi, ibaligtad ko daw yung camera at patingin daw ng mga alaga namin, kaya ginawa ko naman. Cute na cute si Beshi, tapos sinabihan pa nga ako na baka pwede siyang mabigyan kapag nagkakuting tong mga pusa. Nang bigla na lang sumabat yung kaibigan niyang Becky, na nandun pala the whole time. For context, laitera at mapang-okray talaga itong Becky na to. Every time nga na makikita ako nito kila Beshi, walang ginawa yun kundi sabihan na ang taba-taba ko na, mag-diet naman daw ako at kung ano-ano pa. Nire-rephrase niya lang mga sinasabi niya pero iisa ang context. Mataba ako at kailangan ko na mag-diet. Ayun nga, sumingit siya bigla, sabay nagsabi, ay bakit ganyan yung kulay? Mukhang sa kalye lang pinulot yan kasi dugyot. Ano ba yan? Tapos sabi ni Beshi, hindi ang ganda nga ng kulay dahil kakaiba eh. Hindi pa rin tumigil si Akla. At sinabi pa, hindi kaya mukhang dugyot o bakit ganyan yan? Sinagot ko siya kasi nabigla naman ako. 3 exclamation point. Bakit ikaw mukha ka... Sorry, nabasa ko yung word. Bakit? Ikaw, mukha kang kabayo, mukha ka pang hindi naliligo. Mukha ka pa hindi... Wait lang, nasaan ako? Mukha ka pang hindi naliligo. Diba hindi naman ako kumibo kahit kailan? Ni minsan, ba sinabihan kita na wag kang yuyuko dahil baka masaksak ka ng baba mo. Hindi naman, diba? Natahimik talaga siya pagkatapos nun. Tapos si Beshi naman halatang nagulat din kasi may moment of silence. Maya-maya, nung nag-resume kami mag-usap, iniba na ni Beshi yung topic pero nagpaalam na din siya agad kasi magluluto pa daw siya ng handa nila. Hindi ko na narinig yung boses ni Akla habang ibababa namin yung phone. Yun lang. Pakiramdam ko GG ako kasi hindi siya nakasagot pabalik at malamang napahiya din siya kasi narinig ng BFF ko. Pero sa totoo lang, natatawa ako sa ginawa ko. Nababara ko naman siya dati kapag sinasabihan niya akong mataba. Pero ewan ko, ayaw pa rin niyang tumigil at parang hindi niya makuha yung gusto kong iparating na hindi ko gusto yung ginagawa niya. Tapos ngayon, yung pusa ko naman ang pinintasan niya. Mahal na mahal naming lahat yun dito sa bahay dahil napakabait at napakalambing. Kahit kargahin namin ng matagal, hindi kami kinakagat at kinakalmot. Tapos tumatabi pa sa amin yun pag matutulog na kami. Tapos pati siya, hindi pinatawad ni Akla sa pang-okray. Natiis ko na nga sana yung pamimintas niya sa akin pero wag ang pusa ko, hahaha. So ABYG kasi nilait ko siya pabalik at mukhang napahiya siya dahil sa sinabi ko. Sign. Okay, interesting. I don't know what to feel about this kasi funny nangyari but I don't know kasi like may history na siya mga asar, diba? Pero dun sa moment na interaction na yun, sabi niyang pangit yung pusa, tas ginawa niyang in ad hominem niya agad si Becky, si Akla. So I don't know, parang I don't know, I'm not sure. Kailan ko pa, pero may history na kasi siya mang okra. So I don't know if like I should like parang take that into account if that makes sense. Nasa gitna ako, so I don't know, what do you think? Iniisip ko... Para sa akin, classic case of GGK, pero entertaining nonetheless. Entertaining GGK, yeah. Kasi magkakaibigan ba sila? Nakuha ko parang kaibigan niya. Kaibigan niya, pero hindi niya kaibigan. Right? Parang yun eh. So, Ayan. Parang LKG? Medyo LK, parang nasa LKG ako. Lahat sila gago. Hindi naman mabigat way. Parang gago siya for, you know, inasar yung pusa. Pero hindi naman siya gago na like ano. Hindi, parang pag ako minakita akong pusa, ay, ba't ganyan yung tsura? Like, parang ang daming kulay. Parang gano'n, di ba? So,
Pero gago din yung si OP na like, kapayo, mukha kapayo. Like, okay, ako, mamatay ka. What? Di ba like parang, ano ba, parang kung i-random mo yung nangyari in real time, parang weird na like, pinakita yung pusa. Ba't mukhang ano yung pusa? Parang madumi, ang daming kulay. Ikaw nga mukha kakabayo. Like, wow, saan ang galing yun? Di ba parang, yun, hindi naman to yung usapan. Like, di ba, bigla mo akong pinersonal. So parang medyo na-off ako doon na parang, okay. Although sinabi ni OP na like, may history na siyang mga asar. Pero hindi siya nakakasar ng time na yun. Sa interaction yun. So parang dun sa interaction na yun, parang si OP yung gago dun, right? Yun akin, I don't know what you feel about it. Yun yung initial reaction ko. Okay, para sa akin, hindi naman madedepensahan nung pusa yung sarili niya. Tapos, given na mahal nga ni OP yung pusa niya. Yes. Big deal siya yung kasi yung paprotekta sa pusa OP. niya eh. Tapos, if anything, yun lang yung parang point ng justification sa ginawa ni OP. Although, the way that OP did it, the way yung pagkakasabi niya and kung ano yung sinabi niya, yes. Gold, man. Kumbaga, so nakakatawa. For real, for sure. It's funny. Pero, pero gabi siya for doing it. Para sa akin. Pero it's funny. Funny GGK. Parang ganun. GGK to LKG. Wait, kung LKG, ano yung... Actually, parang hot take. I don't know. Like, minsan okay tayo magmahal ng pets natin. Na medyo na-justify na yung mga ganyang I don't know, kasi cat lover, ayaw ko sabihin yung cat lover kasi ang baduy eh. Parang pag sinabing cat lover, parang cat lady. Kasi mo, may connotation sa perspective ko pag sinabing cat lover ako, parang cringy sa akin. Parang point ko is, since high school, may pusa na, nagkapusa kami, and since then, like, as in cat, minsan, yung cat here, tumatabi sa akin sa bed, which is okay lang, you know, like parang kasi nagka-cuddle talaga, o minsan pag nasa sala ko, nanonood nasa chest ko lang siya. Habang nanonood ako ng, ganun yung relationship. So makakat talaga akong tao. Pero may iba kasing interaction na parang hindi na, alam mo yun, parang ayoko kasi i-justify na like, yung katulad ginawa ni Oping yun, sabi pa kanyang pusa, parang again, yung word na nasusupersede na yung parang rights ng tao na like parang may excuse ka na para anuhin yung laitin yung personal appearance ng tao dahil na-insulto yung animal na like pet mo. Right? Like parang hindi pantay sa akin yun. Actually, kasi nandito pa rin yung animal sa akin. Parang ganun. Good stuff yan. Kasi in the same way na on even footing, on even ground, yung kala ko magbabible ano ko dyan eh. On the same way na Adam and Eve, like parang sabi ko, bro, I mean yung sa yung in the same way na even footing, even ground, yung pulubi, pati yung kinalabit ng pulubi kanina, hindi even to. Kasi, kahit gaano mo pa kamahal at kahit gaano pa ka, quote-unquote, part ng family mo yung pet mo, animal pa rin yung pet. Kumbaga, which brings, it's debate, actually, na-realize ko ngayon. Sa ibang tao, debate to, malaking debate. Kasi may iba, mas mahal nila yung animal, yung pet nila kasi sa anak nila. I don't know, medyo yun. Pero ang point is, sana unite pagtatrato, di ba? Kasi wala silang anak or wala silang... kasi na-realize ko, may ibang pets na like, nilalagay sa stroller, alam mo, like, dinadamitan ng which, hot take sa akin, seatbelt, ang pangit nun sa akin, hindi ko gusto yun. Kasi bini-baby yung mga animals, mga pets. Nilalagay sa baby stroller. Pero good boy yung mga good boy yung mga pets na nakastay lang sa stroller na nakatayo lang sila. I don't know, sa akin like hindi siya cute. Hindi cute yung something gano'n. about it na para sa akin. Sabi nila na parang masyadong ini-infantilize yung mga nila, alaga. Which sa akin, hindi ako... Okay. Ako, maybe, meron lang parang line sa akin. I don't know kung... may threshold yung mga pets. Pero hanggang dun lang sa akin. Like, wag talaga siyang ilagay sa... Wag mo siyang ilagay sa uneven ground or... Almost baby. Almost an infant, right? Parang medyo ang... Tapos may padede pa, you know? Nagigets ko kung bata pa yung puppy pa lang gano'n. Pero kung dog na, you know, like parang ilang taon na, tapos tinatatapon siya sa baby. I don't know. Pero personal preference ko, personal taste ko lang na medyo hindi siya maganda sa mata lang na may stroller.
Pero you do you. Alam mo, pero para sa akin, yeah, parang, yeah. why? Ibaba mo there. Kailangan niya nila maglakad. I mean, alam mo yun, like, Oh, tama naman. I mean, hindi Yes, 100% yun yung yung opinion ko about it kasi wala, ang cute. Actually, galing kami SM kanina. Tapos I held the door sa matandang lalaki na surprise, meron siyang stroller. Tapos yung laman ng stroller na yun. Aso. Yun, aasarin ko yun. Kasi na-expect ko pag may stroller, may bata. So parang ang sarap asarin tuloy. Ay, ba't kaya yung tsura ng anak mong pangit? Mukha aso. Parang Boy, GGK yun ha. GGK yun. GGK. Hindi po kasi parang when you put it that way, di ba ang awkward na like nasa stroller yung alaga mong dog? It's just, ewan ko kung bakit na-normalize pero siya. para sa akin, it's not so much so a spectacle, pero ang cute niyang, for me, I think para din sa maraming tao, it's a cute sight to behold. It's an adorable sight to behold. Lalo na kung very, very, very well trained nung pet na parang doon ko nakukitaan kasi well trained, right? Yeah. Kasi ang cute nung ano na yun, nung aso na yun na I held the door open for the old man na may hawak na dog. Kasi nandun siya sa end nung stroller. Kasi diba yung stroller, merong may... Yeah. Oo, nakadungaw siya. Nakadungaw siya. That's very cute. Ayun. Anong Shih Tzu? Usually ganun yung mga ini-stroller na mga dog. Yung mga Shih Tzu, lapdog, yung mga poodle, Pomeranian, mga ayun, yun lang. Tapos kumbaga, ang pangit kapag ini-infantilize yung very great word, by the way, word of the day ko na yun, infantilize. Hindi fornication? Hindi, actually, as a man, aware ako sa term na fornication. We're always finding ways to say it in a different way, man. Yeah. Ayun, kumbaga, ang ayoko lang na ini-infantilize is, in the same way na ayokong spoiled yung mga bata, ang ayoko, yung i-babyfy, ayun nga, i-infantilize yung mga spoiled din ng mga pets. Yeah, good point. Bro, as in, wala akong paki kung cute yung oh my God, GGK moment din to for me. Wala akong ayoko maka-cancel ako. Man. Malapit na ako magkaroon sasabihin mo? Malala siya eh. Nakalimutan ko, naka-record nga pala tayo. Pero ayun. Wait, ano yan? Sandali lang. Saan ka napunta? Anong cancelable take mo sa dogs? Sige. Sa pets I-mute ko na lang stroller? I-mute ko na lang yung OBS recording ko. Nakamute siya right now. Sige, go. Okay, unmute. Yan yung Okay. I don't know kung paano ko to i-edit, but okay. Let's can you read the comments? Okay. Can you read the comments? Let's move on. Wait. Yeah, kung ganyan, so cancelable nga siya. Cancelable nga yung sinabi ko. Kung ganyan yung reaction mo. I can neither confirm nor deny. Okay, just read the comments. Just read the comments. DKG. They should have known that they had it coming. Ika nga, don't dish it out if you can't take it. Right. We had this kind of Wait, hindi nyo dinish out that moment, that interaction. I don't know. Like parang excusable ba yung gagawin mo sa tao now dahil sa ginawa niya before? Like, another discussion yun eh. Actually. Yeah. Like, I don't know. What if Aldous inasar kita one time and then, like, let's say 2 weeks later, doon ka lang babalik sa akin? Like, parang, I don't know, like, parang may cool down period yun na hindi na acceptable sa akin. So, like, pero if it becomes a trend, tapos actually, ito rin kasi, merong mga trigger entities yung mga tao. I get what you're saying. Na parang, if paulit-ulit. Tapos kapag paulit-ulit na ginagawa mo sa akin, pwede ko yung tawanan, tapos pwede kong i-ride yun, tapos pwede akong magkaroon ng mild annoyance doon. Pero at the same time, man, when you go after someone I love that you don't really know, tapos you judge them in the same way that you always judge me,
I'm gonna knock your... Hindi, pero yun. No, yun. yeah. Kumbaga, I kind of get it. Yeah, it's Ayun. just something like sound like ako, mas malaki yata yung leeway ko for sa pang-aasar. Okay, Or, mas strict yung leeway ko. siguro ang talagang pinakamalaking thing for consideration din kasi dito is yung instance na sinabi ko is someone I love. Iba pa rin kasi talaga kapag although ayun nga, yung relationship with sa tao. although humans are marami talagang humans na nagbibigay ng a lot of love or maybe even too much love towards sa mga pets nila. Na yun nga, naging part ng family as if kapatid nung anak, ganun or something. Pero ayun, kumbaga, yun yung thing for consideration dun. Na iba-iba tayo ng parang level ng importance dun sa pets natin sa mga household natin. Tapos ayun. What else? DKG. I could have done worse, lol. Wag nilang lalaitin mga pusa kung hindi naman nila kayang pagtanggol sarili nila. Buti na lang walang gumaganyan sa mga pusa ko. Ayun. Okay. As if may enough intellectual capacity yung pusa para... anyway. Uy, actually, okay. actually good. Ikaw yung na-hurt eh. Hindi yung pusa yung na-hurt. Ikaw na-hurt eh. Wag nating... May sinabi ka kanina na hindi pagtatagol pusa. Pero saan like, kahit murahin ko yung pusa ko, which is ginagawa namin most of the time, ako personally, like parang, bakit ka naglalaro? Ganon. Like, pero, hindi naman niya alam yung context. Alam mo, like, it's just something like, we're, anthropomorphizing. Something yung word na yun. Like, parang we're putting human traits dun sa... My gosh. Yeah. Grabe yung yung vocabulary mo for this episode. Hindi, ako ko ba, like, it's just, naging lang yung mga animals. Like, ginagawa nating may human traits. Like, I don't know, like, parang, pwede ko marahin yung pusa ko. Like, hindi siya ma-offend. Like, yung context nun is galing sa ating human beings, you know. We're being, again, like, sabi ko may mga topics like, anyway, okay. Ayun, yun lang naman. Actually, maraming DKG. Tas maikli lahat, actually. Pag DKG, pag masama ugali ng pero verdict nila is... halos lahat DKG. Actually, lahat DKG. Okay, medyo disagree. Akin, LKG or GGK? Nasabi ko sa akin, ano yun siya? Yung akin. GGK din siya. Funny. GGK funny. GGK funny sa'yo. Ayun. GGK funny. Ayun. Medyo ayoko lang yung infantilization of like animals, I guess. Pwede siya i-treat as a family, but hindi siya i-treat as more important than a human being, I guess. I guess may tier list ako sa importance ng Okay, trolley problem. Trolley problem. Whoa! Hindi kasi yung yung para yung tier list. Okay, sige, biglang na-imagine ko papunta, nag-segue ka biglang sa trolley. Like, meron tanong sa trolley problem na level of consciousness kung 2 cat or 7 na lobsters or something, parang ganon. Yeah. So yun yung parang tiers na tinutukoy mo. Yeah, may hierarchy na, Actually, I get that. So, in no way na parang kahit 100 cats or 1 person. Trolley problem, pusa mo o yung kabayong bukang Becky? Diba? Ganun lang kayo simple, right? Like, teka lang. Naging seryoso yung conversation natin. For clarity, I mean, sign misspoke. I didn't misspeak. Hindi ako nag-misspeak. I meant what I said. Yung part... Wait, ano muna yung sasabi mo? Sandali, nag-double down ako. Ano gusto mo i-clarify? Yung sinabi mo. Ano sinabi ko? Kabayong mukhang Becky. Wait, yun yung description ni OP. Kinuha ko lang. Sign. Mukhang kabayong... Yeah, mukhang kabayo. Tama ba? Mukhang kabayo yung Becky. Pero ang pagkakasabi mo... Yun yung answer niya. Ang pagkakasabi mo... Ano ba sabi ko? Kabayong mukhang Becky. Oh my gosh. I denounced my version. I denounced my past self for saying that. Ano tayo? We are all created equal, you know? So yun, that's the episode of Midnight Crisis. Maka-cancel na kami, bye-bye. Oh gosh. Ba't ako nag-double down? Ba't ko pinaglaban yung na hindi ko pinag-isipan ko ano yung meaning sinabi ko. Thank you for saving me. Okay. Mute this. I'm gonna mute this the same way you muted this. You muted your word. Okay. I formally apologize to all my friends. Huh?
Okay. Can we move on sa fourth Sige. Please. Okay. By the way, yung trolley problem hindi ko sasagutin. Okay. I rescind my statement. Okay. Fuck it! Next story. Alright. Next story. ABYG. Na pinagsabihan ko yung cashier na ang payat niya. Okay. We went back. Okay. Yes. We went back sa convenience store. Cashier. Yes. Convenience store ABYG. What an episode. Na may extra plus more sa story. Yeah. Okay. ABYG na pinagsabihan ko yung cashier na ang payat niya. This happened kanina lang, 8 months ago. Natawala ko, kanina lang pero 8 months ago. My hubby, 27M male, and I, 27 female, went to SM para mag-grocery. Yung anak namin nangungulit na gustong nang kumain kaya pumila na sila sa waffle sa unahan ng grocery kahit na nagpa-punch in pa ng items yung cashier. Naiwan ako sa counter at that time, ihina din ako nung nabayaran ko na. Sabi ko, Miss, balikan na lang to ng asawa ko, magsisiyar lang ako. Nakita naman niya yung asawa ko at si hubby din naglagay ng items sa counter. Kaya nakita niya talaga. Sinabi ko din to kay kuya na nagbabox sa grocery na babalikan ng asawa ko yung grocery. So, alam ng lahat. Bilang nagsabi yung cashier na yung mataba na lalaki na bilog na nakaitim na damit, nagpintig tenga ko talaga, sakto. May period ako nun. Okay. Sinabihan ko siya, wow, ang payat mo naman, miss. Tapos nagsorry naman siya at nagtinginan sila ni Kuyang Bagger. Tapos pagtalikod ko, narinig ko, sinabi ni Kuya Bagger, tinawanan yung cashier na nakahanap ka ng katapat mo. Yun yung sabi ng cashier. Na-offend ako, the way ng pagkakasabi niya, etong cashier na to is mataba din naman. 5'8" asawa ko, 78 kilograms niya siya, medyo bilugan, pero for me, sakto lang kasi matangkad naman siya. To be honest, mas malaki pa nga siya sa asawa ko lol. Sensitive ba ako? ABYG if sinabihan ko siya na ang payat niya. Okay, may update. Ewan ko kung babasahin ko. Mag-comment ka muna before natin basahin. Kasi may update. Verdict na yung sasabihin ko. Go, kung anong initial bago yung update. DKG, sobrang tame nung sinabi niya. Or at least, not necessarily tame. It's still sarcastic. It still has that spice in it, that kick, a little bit of kick in it. Pero I think it's just enough for the situation. Ayun. Hindi siya super lala. Hindi siya yung parang mukhang kabayo, wag kayo yung kung mamatay ka. Hindi. It's not that. It's just out of line na in a way na like yung cashier, yung mataba mataba doon na nakaitim. Like, bakit? Ano sasabihin nyo na sa harap mo yung asawa? Especially cashier ka tapos ikaw yung dapat na basically nagsaserve. Trabaho mo na mag-serve dun sa tao. So kumbaga common decency mo yun as ikaw yung nagtatrabaho na dala mo rin yung parang reputation ng establishment, dala mo yung sarili mong reputation, ganon. Tapos ganon ka magsalita, like balahura yung tsaka you're on the clock, you're on the job, di mo friend yung customer yan. Like, why would you say that? Why would you say that? Sa harap ng asawa, I don't know. Ang clear sa akin na DKG, kasi ako din like, wow, asawa ko yun. Yeah. What the fuck? Like, parang, sino ka para mag-comment ng ganon? Di ba? What the heck? So, okay po na DKG. Okay, basahin ko update and added info. Hello! May nagme-message din sa akin, ako daw yung gago kasi nagde-describe lang naman daw si cashier. Maybe wala naman daw siya gusto i-point out. Before that, alam ko ng judgmental siya kasi yung unang kasabay ko sa pila may kasama na bata na may autism and halata sa bata na meron siya. Pagkakuha ng magnanay ng pinamili nila at pagkatalikod, tinignan ng cashier yung magnanay, naglalakad palayo. Habang pinapunch niya yung items namin, nagsabi siya sa bagger na, abno yung bata, sayang. Which is, naka-add din ng inis ko that time. Kaya pinatulang ko talaga nung nag-remark siya ng ganun sa hobby ko. Holy moly. So, so kung totoo, may problem na judgmental nga, si cashier. Bakit sayang? Again, another interesting naman train of thought na naman. If susundan natin yung train to that last station, saan ka pupunta? Anong sayang? Yan yung mga like,
thoughts na kailangan natin baguhin as a society? Wait lang, sinabi ba na bata yung Abno yung bata, sayang. Yun yung sabi ni cashier. Gets sana ko. Interesting. Gets ko yung kung sabihin na anak. Kasi ibig sabihin nun, it's not necessarily a kid. Kasi parang ang creepy. Yeah, bata daw. Na sinabi niya yung sayang, tapos bata. Baka sayang kasi like potential ng bata in the future. Maybe iniisip, sayang yung bata kasi yung magiging buhay niya, like limited. Like, which is again, sundan lang natin yung thought process mo din. Saan yung ending niyan? Actually, right? maraming yun yung akin. Pwedeng patunguhan. Maraming stations na pwede. Yeah, maraming stations, exactly. So like, it's just, kapag ganyan yung train of thought natin, pag-isipan natin. Ano na station? Okay. Ano na station? So I guess may excuse. Ano na station? So, ayun. Mag-ingat lang mag-ano na station, basically, sa mga pag-iisip, mindset natin. Basahin ko lang yung comments. DKG, rip cashier. Okay? DKG, bastusan kung bastusan. Huwag kasi mag-body shame para di ka rin pintasin. DKG, pinagtatanggol mo lang asawa mo. Love mo yan eh. Ay! Okay. Sana and, all. ano ba? Okay, sandali. Aldous, you're stacking. Nag-feed ka. Be careful. Sorry, Nag-overstay ka sa lane. Uwi tayo. Back. Konti na lang yung HP. Pre, back. Back sa base. Base, pre. Okay. Okay, last comment. DKG, insensitive. Insensitive lang talaga si cashier. Kung ako yan, isusumbong ko yan sa bisor para magtanda. Medyo hindi na. I think okay na tayo doon. Actually. Wait lang, may tanong ako sa'yo ngayon. Aning ka-report sa'yo sa supervisor? Let's say cashier, anong kailangan mangyari para i-report mo yung cashier or bagger na i-report kita? Ano yung sa tingin mo justified ka na para i-report? In this situation, anong level ng... In general, anong sitwasyon yung kailangan mangyari sa'yo? Kasi maraming pwedeng situation na sabihin natin, maglabas bigla ng kutsilyo, ganyan. Alam mo yun, kumbaga pwedeng mag-trail off din. Marami ding extreme. Hindi, pero let's say, ano yung kailangan gawin ng cashier na mali sa'yo? Let's say, nagsha-shopping ka, tapos ano kailangan gawin mali to the point na, okay, supervisor, tawagan mo. Para sa akin, kapag nagkaroon ng altercation doon, tapos parang, physical, anong klaseng altercation? Like, parang ano yung kailangan gawin ni cashier? Kasi ako, like, parang inis ko, ano yung level na, like, kailangan ko na tawagan yung... Kasi sa words, pwede ko naman asarin lang yung yung cashier pag nilait ako or something, right? Like, hindi pa yung nasa level ng... Nasa yung supervisor mo, hindi pa ako gumaganon. I don't know. Parang inisip ko na yung level ko of like, nandun na yung level ko na para magtawag ng superior niya. Okay. Actually, para i-report yung behavior niya. Parang hindi ko lang kung anong behavior yung kailangan mangyari. Ang una kong naiisip is, kapag nagkaroon ng parang verbal exchange na wala ng respeto on both sides, na hindi ko na nare-respeto, pero hindi rin ako nare-respeto. Kaso, nuanced yun. Nuanced yun eh. Oh yeah, kasi pwedeng ma-justify pag minura ako bigla, parang putang ina mo, gago ka. Like, okay, medyo awkward yun. Maybe yun yung ka-report na, hey, may cashier kayong medyo... pero hindi necessarily sa akin, but more so, medyo nagka-crash out or may breakdown. Nagbe-breakdown yung cashier yung minumura yung mga nakapila. Yun yung makukuha ko doon, hindi ako personally. Hindi. Ayun din yung una ko naisip, pero naisip ko na hindi hindi yun eh. Pero kung yung nabanggit mo kanina sa physical altercation, kapag inambahan yung tao, inambahan yung customer. Kapag para sa akin like, wow, I guess hindi supervisor, guard ang tinatawag ko usually, or nasa utak ko. Kasi yung supervisor like, I don't know. Usually guard ako like para kasi siya yung feeling ko walang sa mga stores like that na parang walang supervisor na parang umiikot. Sa mga restaurant siguro merong manager. Pero feeling ko sa mga convenience store or anywhere na pwedeng bumili ng anything is walang nagra-rounds na supervisor. Ako usually alam ko ang supervisor nandun sa cashier din. Yeah. Sa diba, like, siya yung may nagdadapag-void. Siya yung supervisor. Siya yung nagvo-void. So, kung may mangyaring gano'n, makikita agad niya nung bisor. Ayun. Yun lang, nakisa ko kasi puro convenience store tayo nga. Ang cute. Ang cute lang. Hindi, pero ayun. Yun yung line ko. Yung
not necessarily magkaroon ng like physical altercation, pero yung the thought of it or the intentions of doing something like it, yun yung yun yung line para sa akin. Kasi as long as hindi ko inambahan yung tao, kasi parang kahit ambahan ko siya, which is masama yun para sa akin, pangit yun sa reputation, pero pag umamba din siya pabalik, yun yung nasa work setting siya na kailangan siya yung magde-diffuse ng situation at some degree. Hindi naman kailangan na fully, kahit na-offend siya or anything kung ano man yung ginawa ko. Pero kapag ginawa niya, yun talaga yung parang, line na talaga, na hindi ko, na wala akong ibang gagawin kundi i-report. Yeah, kahit pa kasalanan ko. Kahit pa ako yung may Hindi kasi, ayun nga, kapag inambahan ko siya, tas umumba siya pabalik, nagtatrabaho siya eh. Na parang, dapat nga i-diffuse niya yung i-diffuse niya yung situation doon. Okay, interesting. But may naman, Hindi. Yun yung thing. Kumaga, to be clear, I will not do that. Hindi ko yung gagawin. Ang akin lang doon is, ang daming pwedeng maging reaction ng someone on the job at maling reaction for them na ambahan kahit sila yung ginawa ng mali. Na ambahan din. Kumbaga, interesting. Yung you should be able to take what you dish out. Applicable lang yun. Siguro sa verbal na sa mga salitaan lang. So hindi pwedeng umamba, let's say, hindi ikaw, but let's say ikaw na lang example, ikaw yung umamba, tas umamba pabalik yung cashier, hindi sa'yo yun okay. Kailangan it doesn't at least sit right with me. Kasi, akin okay really? lang. Oh. Ako kung hot take, yeah. Kunyari umamba yung cashier, tas sumapak siya, go lang. I feel like ikaw yung may fault, hindi siya. Hindi ikaw, but yung nauna yung may fault. Kung yun yung response nung cashier, para sa akin, wala yung trabaho. Kung ako yung bisor, paprotektahan ko pa yung cashier. Actually, nandun ako sa level na yun na, actually, nauna kayo eh. Okay, yeah, legit. Okay. Para sa akin yun. Actually, I get the appeal of that, and I get that kind of, approach. Kasi, kahit bababa yung ratings nyo sa customers, at least tataas naman yung ratings nyo sa pag-alaga sa employees. Which is very, very mababa pagdating dito sa Philippines na hindi masyado. Sa karamihan naman talaga. Okay. Ayun. Pero mahalaga din na na protektahan ng mga higher ups yung employees nila. So, good stuff din yun. Para sa akin, personally sa akin, okay. Pero baka magbago. Pero I get what you're saying din kasi professional setting, ikaw yung worker. So kailangan may uphold kang behavior. I Disclaimer, if it wasn't clear enough, hindi namin kinokondone yung violence. Hypothetical situation for hindi niya ginagawa yan, semi-regularly lang. Hindi ako umaamba lang siya semi-regularly. Hindi ako nangaamba, lalo na ng mga tao sa convenience stores sa supermarkets. Actually, hindi ako nangaamba at all. Sa tindahan hindi lang. Hindi ako nangaamba at all ng mga hindi ko kakilala. Ayan, yun lang. Pag kilala lang niya, naambayan niya. Okay. Okay. Alright. I think we can jump into final story. Yeah. Final story na sana tungkol pa rin sa convenience store or sa supermarket. Okay. Okay. ABYG. Oh, this is better. Kung sinabihan ko ng racist GF ko. Oh, man. Nakalimutan ko. Ako kasi pupili ng links right? Nakalimutan ko pinili ko. Nakita mo na natawa ko sa word na racist yung title. Kasi. Bro. Okay. Favorite movie ko ang Three Idiots. Good movie. You should watch. Guys, watch. Hindi ko pa napapanood yun. I'm so sorry. No way! Yeah. Napanggap ako nung elementary na, napad ko na pero bro, it's a really good movie. I mean, tsaka high school. I'm not one to talk. Kumbaga, I'm a film enjoyer.
I need to watch it. I'm a film parang mga enjoyer classic. pero hindi in the same way na kumbaga field mo yun eh. Hindi classic. Actually, if you manage to watch it, tell me kung ano yung masasabi mo tungkol dun sa movie. Kasi, okay. I feel bad kasi like, ano na siya, nasa parang Meet Your Garden, Boys Over Flowers. Yung mga nasa like, pillars of like, ano natin, cinema. Kahit hindi naman sa atin yun, right? Hindi galing sa atin yung film. But nakakahiya na hindi ko pa siya napapanood. Actually, okay lang na nagdi-discuss din tayo kasi sobrang ikli nung post. May ikli ba? Okay. I find this movie very inspiring. Kahapon, niyaya ko manood ng movie si GF, which is, ang pinanood nila is yung 3 Idiots. 3 Idiots. Okay. Matagal ko na napapansin si GF na umiiwas sa mga Indian movies. Though, to be fair, some Indian movies talaga very iwasable. Very avoid. Okay, let's finish the story first. Okay. But some are really good movies such as 3 Idiots and Like Stars on Earth. Yesterday, I asked her bakit siya umiiwas sa movies na to. All she said was, ang babaho kaya ng mga yan. Gulat ako. It was just a movie. Kung mabaho sila sa movies, di mo naman maaamoy. I told her she's being racist. Yeah. So, ABYG, merong edit. Okay, hindi siya edit na parang update something. Edit. After that, nagalit siya sa akin. Told me na racist na kung racist basta ayoko manood movies nila. Double down! I love it, Queen! Same kami kanina! Ay, oh yes! Queen! Okay, there we go. Nakilala ko na yung kindred spirit. Kindred soul. Or kindred souls. Break up with him. DM's open. Oh, man. Racist tsaka homophobic, no? Let's go! Okay, sandali. Okay, back to seriousness. Oh my gosh. Oh, man. Hindi naman 4D yung pinapanood nyo. Ba't mo in-assume maganda like mabaho? Like, anong connect nun? Why? Ano nun? Tsaka Indian film ba yung 3 Idiots? I think so, yeah. Ang impression ko dun, ano siya eh, Thai or like Asian film. Kumbaga Southeast Asian film. Actually, tama ba? Hindi, am I wrong? Like, yun yung impression ko sa 3 Idiots. Indian kasi it's talking about something, it's talking about an issue. Dahil papanoorin mo, hindi ko i-spoil sa'yo kung ano yun. It's talking about an issue that is very prevalent in India, especially in universities. Yun lang yung masasabi ko. Okay. Halatang hindi ko talaga halatang sobrang like, yung ano ko sa 3 Idiots, like parang, alam ko, napad ko na. Hindi pa. Kasi dati talaga like conversation niya sa school. Pero ako like, super, I don't know, for some reason, hindi lang talaga baka iniisip mo rin mo ba? No! Hindi ko, akala ko nga, Thai film or safe. Southeast Asian or safe! Okay, buti clarify ko first. Okay. Pero like, it's just ganun akong ka-detach dun sa film, I guess kasi yung bata ko, pag overhype. Parang, I'm above them. The average indie enjoyer na parang, ako alam ko kasi yung mga nasa underground, yung mga hindi pa masyadong galala eh. Yeah. I relate. Pero sa music ako ganun, pre. Yeah. Sa music ka ganun, yeah. I guess yung bata ko, like, parang di nila alam. Nanonood ako ng Charm. Like, sino may pakidoon? Sila 3 Idiots ako, Charm. Parang ganun lang, ewan ko. Pero ikaw, anong tingin mo sa... I don't know, like, GGK funny. I mean, GGK funny. Si GF yung GGK. Nag-double down siya. I don't know, kinda medyo respectable yun. Isn't that like hot take ba yun? Like parang, you go girl, you're racist. There we go. Yeah, I love it. You know what I mean? You know what I mean, right? Like parang something na, okay, alright. Hindi mo siya tinatago. You're open about it. You know what? Sige, sure. Sure, I respect that. Character trait niya. Pangit ugali mo, pero I respect that. Pangit ugali mo, pero at least may paninindigan ka, ma. Yeah. Pero hindi ka nagpapanggap na malinis ka. Alam mo, parang gano'n ba? Like parang, okay. Sila mabaho, ikaw hindi ka malinis, madumi ka. Madumi yung loob mo, di ba?
Oh, man. Hindi, pero yun. Para sa akin, parang clean cut to Clean cut GGK, right? Or DKG? Wait. May ginawa ba si BF? Sinabi nilang na racist yung GF niya. So tinanong niya kung ABYG ba ako dahil tinawag kong racist Joe ako. Straight, hindi. No, racist naman talaga yun eh. It's a straight up racist remark. Tsaka kung jowa mo yan, or jowa ko yan, tapos sinabi mi ganung off remark about like a national or something like whoa. Oh, alam mo parang tatawa ako pero wait, seryoso ka ba? Or hindi kasi diba like parang off camera or off like private lives natin. Sometimes like may mga racy jokes, may mga dangerous jokes na like understandable naman, right? May mga actually stereotypes, mga ganun. Pero like kung seryoso ka na you're holding that belief like yung concept ng ng leaking GCs, ganon, yung pag nalileak yung mga di ko rin gusto buti na bring up mo yan. Hindi ko gusto yun kasi like basta again, another conversation yun eh. Pero like, it's just something na like, like, wag tayo mag-pretend na malinis tayo lahat. Malinis. Like, it's just, may humor na like, sa maliit na circle, parang understandable na joke lang siya, right? Like, parang, edgy humor. Yung parang ganun. As long as alam natin mali lahat yun. na hindi yun. Yes. Or na parang alam natin na joke yun and hindi it's yun. It's not like, coming from a place beliefs. of hate. It's not coming from a place of hate. It's coming from a place of humor, of laughter, ganyan, na parang, stereotype sa mga Pilipino, ganito, ganyan. Perpetuating the stereotype na alam nating stereotype. Nurse si Sign kasi nakatira siya sa US. OFW si Sign. Alam niyo yun, yung mga ganung uri ng napatira ko. Hindi kasi marami kasi di ba ata sa US na pag OFW usually nurse or caretaker. Mga ganun. Ayun, kumbaga, yun yung stereotype pero ewan ko, a lot of people are really butthurt about yun nga yung mga stereotypes pero stereotypes nakatulong kasi naging stereotype yun yung reality in a way kasi like may yun yung reality. Tapos kaya nasasabi na mababaho yung mga Indians kasi by Filipino standards iba yung amoy nila, iba yung normal, yung usual na amoy nila. Para sa kanila normal lang yun, hindi naman sila mabaho para sa isa't isa. Para sa atin iba yung amoy nila, not necessarily mabaho para sa atin pero iba lang. In reality, iba lang. Iniisip ko kasi may mga coworkers akong like again, US to, so like ang daming cultures, nationalities na ka-worker ko. Like, wala naman akong like, walang ganun eh. I don't know. Maybe like parang, ewan ko, like ano baka ba yung amoy? Yun, diba like, ano yung, wala ko pang amoy, no? Hindi, baka ikaw yung mabaho. Or baka ako pala yung mabaho. Hindi, pero ito. Ako pala ang sinasabi, ito. But joking aside, I don't know. I don't know kung ano yung quote-unquote amoy actually. Alam ko yun yung stereotype about it na mabahod sila. Ganun, pero anong dapat ba amoy? Kasi may nakausap na ako, naka-interact. Wala namang... Wala ako namang. ang stereotype ko sa Indians, sobrang lakas nila mag-perfume. Tapos sobrang tapang ng perfume nila. Oh, interesting. Stereotype. It's not coming from a place of hate. It's coming from me observing them. Parang sa Asians, matalino. Magaling sa Asians, math. Okay. Even women, hindi marunong mag-drive. Alam mo yun? Is stereotype. Parang yung mga ganong uri ng stereotype. Pero, pero nag-double down si ate girl. Tapos, hindi siya manood ng movies kasi babaw sila equals like anong equation yan, girl? Mabaho sila, therefore di ako nanonood ng movies. ABD? ABF? Ano yun? Anong connect nun? Walang like super walang connect. Siguro masangsang sa amoy niya kapag napapanood niya for some reason, parang ganon. Girl. Pero ito, Sign, for context, dahil nasa ibang bansa ka, ang sinasabi ng mga tao, source I made it to fuck up, nabasa ko ulit somewhere, matagal na rin to, na amoy suka daw ang mga Pilipino. Suka? Amoy vinegar ang mga Pilipino. No. Yun yung sinasabi na I mean, yun yung parang normal na parang, yun yung parang distinct Filipino
Smell sa foreigners. Smell? Again, source, I made it the fuck up. Pero parang, ayun, I don't something know. like... Tanungin mo nga, sign wag ka magpabango, tas maligo ka lang, basic liga or anything. Tas mas magpaamoy ka sa coworkers. Hindi ako... Okay. Ano ko lang sila, i-approach ko lang sila cold, very coldly sa desk nila. Can you take a whiff? Can you take a whiff? Can you whip me? Like, what the fuck? Like, I don't know. Like, ano bang amin ng mga Amerikano? Kasi like, like, feeling ko tao lang, hindi siya kung pinanganak ka sa bansa. I don't know. Oh shit, so racist pala. I'm sorry. Hindi, I get what you're saying kasi like, pero like, ako sa personal experience ko so far, hindi ko alam na amoy vinegar pala tayo sa ibang tao. Mahirap amoyin yung parang sarili. Parang pala yung stereotypes natin. Maasim ang mga Pinoy. Yung stereotype natin. Holy, maasim pala tayo. Maasim. Feeling ko sa Pinas tayo maasim. Does that make sense? Kasi like, mainit. Yeah. Gets mo ba? Like, parang feeling ko kaya yung nakuha nilang vibe. Kasi parang kulob tayo, amoy araw. Ayun, wait lang, gusto ko sabihin. Sa atin, insulto yun, di ba? Yeah. Amoy araw. Amoy araw kang baho mo. Pero di ba like, dito sa prose, sa like literature ng America, pag you smell like the sun. Like, sobrang romantic daw nun, di ba? So, ang interesting lang bigla na-realize ko na... Pag tinagalog mo yun, ang bantot mo na pakinggan. Pag tinagalog mo, amoy araw ka, mabig sabihin, bantot ka, parang kulob yung amoy mo na ewan. Di ba? Figure of speech. Nag-iiba depende sa bawat culture. Yeah. Pero ayun. Yeah. Ano yung sinabi ng comments? Well, same nang sinabi mo kanina, clear cut eh. DKG, not even close. I bet that may double standards din ang GF mo. And if Korean or Japanese yung pelikulas, siguro ibang-iba sasabihin niya. Yeah, may mga ganyan akong... Sorry, may nabasa. Mga friend na... May nabasa akong nag-comment dun sa comment. Ano sabi? May amoy rin yung mga yun. Tinutuko niya yung mga Koreano pati yung mga Japanese. Ba? Oh, man. Mad Inisip ko tuloy. Pero like, usually yung ang weird. Kasi maputi, di ba? Malinis yan. Like, malinis. Interesting. Ano yun? May nabasa ka? Ano yun? Worked with Koreans before. They really don't use deodorant. Okay. Mas mabango pa yung boss kong Indiano. There we go, I guess. Totoo ba yan? Tayo mga Pinoy, maka-deodorant ba tayong... Kasi hindi ako ever gumamit ng deodorant Meron sa ating deodorant antiperspirant. And yung pinaka-common sa mga middle class or middle lower, tawas. Yeah, tawas, yeah. Pero like, common ba sa Pilipino mag-deodorant? Ako nag-ano. I don't know if like parang ito yung one of those conversations na the whole time ako yung mali or may pagkukulang pala ako. Pero like, wala kasi akong need mag-deodorant kasi usually hindi ako maamoy na tao. Okay. Does that make sense? Kasi hindi ako kailangan. Yeah, right. Like yun like, kasi hindi ako mabuhok sa armpits. Like wala akong buhok sa armpits. Actually, napapansin ko. Akala ko nga nag-shave ka ng No, never. As in, hindi lang talaga mabuhok. Naging insecurity ko nga dati nung high school. Kasi like parang, am I a man? Kasi like parang, alam mo, parang, man. Kasi hindi ako mabuhok. Pero like parang lumalaki ako na parang, thank God. Yeah, thank man. You. Hindi ako mabuhok doon. Kasi bro, may mga guys, nung college, like, holy moly, bro! Alam mo yun, pag galing sa PE, oh man. Yung meron ako naisip na kabatch natin. Bro. Okay. After recording, sabi mo yung name. I'm actually curious kasi sino siya. Pero, hindi ako yung nakaamoy. Ibang tao. Tapos sinabi sa akin na, uy, alam mo ba? Wait. Akala ko, na-imagine ko na amoy nung kaibigan mo, tapos binlutot niya yung amoy sa'yo. Akala ko yun. Kasi sinabi, kinuwento lang pala, okay. Akala ko ganun kalakas yung amoy na umano sa'yo. Binlutot yung amoy. Pero alam mo yun, diba? May amoy na ganun eh. Like amoy tao. Alam mo yun? Wait, ano ba yun? Masamang bagay ba yung amoy tao? Ano amoy ba dapat? Hindi, like usually kasi amoy lalaki. Yeah. Guys yung maamoy. Amoy lalaki, basta alam mo amoy na yun, parang, ewan ko. Basta amoy lalaki, pawis na parang,
Parang ganun. Kulob na pawis na. Yeah. Ayan. Actually, parang ganun. Speaking of, kaya sobrang medyo envious ako sa'yo na hindi hairy yung armpits mo. Mabuka ba? Tingnan ko nga, nakatatap pa ngayon. Sakto. Kasi kung yun yung pinag-uusapan, kahit yung viewers, yun yung titignan. Na-outsit kita, no? Okay. Yes, I do sorry. have. Hindi, wala lang kasi like... Makikita nyo naman. Okay, nasa gilid. Nakikita nyo naman. Actually, okay. feeling ko hindi siya makikita kasi kinakrop mo yung video dito. Ayan, actually, yan, mas kita. So, meron. Okay, gotcha. Pero, meron. pawisin ako. For some reason, sinabi ng nanay ko parang pinaglihi ata sa microwave oven kaya sobrang pawisin kong tao. Tapos, dahil I have hair on my armpits, sobrang sweaty ng armpits ko, my dude. Like, super duper. Kahit hindi ako gumagalaw, bigla siyang magli-leak out of nowhere. Na parang basa na yung kilikili part ng shirt damn. Ko. Paano mo inaano yun? Nire-reduce yung ganung phenomenon. Yun yung purpose ng antiperspirant actually. Para hindi ka magpawis. Although, it's a bad thing. Ito. Is it effective? Bad thing. Parang health PSA. Although, we're not experts. Yung antiperspirant, ginagamit siya for dry armpits para hindi siya mag-sweat. Kasi nga, para hindi mag-sweat. Pero hindi siya sweat. Para hindi ka mag-perspire. Para hindi magpawis yung part na sisprayan mo ng antiperspirant. Tapos, never, ever, ever, ever spray antiperspirant kapag pawis na. Kasi, holy moly yung bantot nun kapag ganon. Yes. It will not help. It will not smell good kapag pawis ka na tapos nag-spray ka ng antiperspirant. Well, if it's deodorant, lalo na yung mga roll-on, tapos yung mga pambabaeng deodorant, mga Nivea, ganyan, na pambabae, minsan namamask niya kapag meron ka ng amoy, kapag nangangasim ka na, basically. Ayun. So, yung mga, bakit merong men's hygiene portion ng Midnight Dresses? Ayun, pero, we have it all. Yung deodorant naman is, as the name suggests din, para hindi mga amoy. Ayun. Tapos, basically, kapag sweaty yung armpits mo, tapos ikaw yung type ng person na mahilig mag-perspire dun sa area na yun, antiperspirant yung okay. Pero, ano pa rin yun? It's a thing na parang magpipili ka na kung ano yung antiperspirant na gagana sa'yo. Kasi hindi lahat ng antiperspirant gagana. Tapos sa deodorant naman, kapag nagde-deodorant ka, you best believe na magsisweat ka. Pero at least hindi ganun kabaho. Unless, syempre, kapag nag-physical exertion, ganyan, tapos syempre, magpa-perspire ka talaga, tapos heavy yung perspiration mo, ganun. Tapos, to some degree, syempre, babaho din yun kahit nag-deodorant ka. Ayun. Basta, huwag ka lang mag-antiperspirant kapag basa na yung kilikili mo kasi grabe, akala mo lang magiging okay yung amoy doon, pero nope. Kasi I tried. I tried noted. Deodorant and I tried antiperspirant. Actually, tinry ko rin tawas kasi nakakataman yung tawas kasi parang nagpipinch ka ng insert illegal drug name here. Tapos nagpipinch ka nun, tapos lalagay mo sa Parang ayoko lang yung sensation na yun. Na parang pinch, tapos ganyan. Kapag nakakaraos sa buhay, gusto ko yung spray. Sobrang convenient. Pero kapag even days, ganyan. Yung roll-on, okay na yung roll-on. Ayun. Okay na yun. Tapos na yung segment na yun. Okay na yung boys hygiene part segment ng Midnight Crisis. That's a good way to end it, right? Like in a way, nasa racist GF it led you to like, helping people out sa kanilang odors. Ayan. Or sa kanilang sweaty armpits, right? Tama. So, ayan. There we go. Meron tayong lahat distinct na amoy. Kahit hindi siya pare-pareho. Parang merong trend per race. Tapos, lahat tayo mababaho for somebody. And lahat naman tayo bumabaho. Always remember, lahat tayo bumabaho. It's not as if dahil
quote-unquote, mas mabaho yung isang race or yung isang person, ibig sabihin. In the same way na sinabi nung asawa, nung sinabihan na yung matabang naka-black, gagawin ko din yung approach niya. Kung makapagsabi kayo na, bango mo naman palagi. Hindi ikaw na yung hindi nangangasim. Hindi ikaw na yung hindi Yeah, true. There we go. Ay. There we go. Yeah. What a way to end this. Funny stories. Definitely right. Racism, homophobia, ano convenience stores. Pinagdaanan natin this episode. Convenience stores. Convenience stores and anger management. Supermarkets. There we go. Maybe yun yung theme. Maybe yung theme. Sumakto lang. But yeah, I hope you guys enjoyed this episode. We certainly did. Yeah, there we go. Thank you for listening and or watching us. Keep supporting us sa YouTube or sa Spotify if you want to see our beautiful faces. Pati yung kilikili. Kung gusto nyo makita yung kilikili ni Aldos, punta kayo sa YouTube. We also have Instagram. Facebook is dead, but mabubuhay siya maybe next year. We'll see. And there we go. New episodes every Friday night. And yeah, that's it. Wala, ano ba? Ikaw, meron ka ba ipa-plug or something? Stay healthy. Stay hygienic, stay healthy. Man. Stay hygienic. Yan. There we go. Yeah, there we go. Yeah. Kind to beggars kasi hindi naman nila ginusto yun. Tapos also be kind to to employees ng mga nasa service industry. Just be kind. Be kind, period. Yun lang, kumbaga. Be kind. May mabait kayo, guys. Pero, we need that ngayon. Kapag kinukupal kayo, okay lang na mangupal din kayo ng konti. Alam niya. Eye for an eye, bitch. Actually, not to the point na eye for an eye, pero alam mo yun, a fingernail for a fingernail. Parang gano'n. Yan lang. There we go, yeah. Yan lang. Yun lang masasabi ko. Ayun, there we go. We're cooking ni Aldos. Things are on the way. And hopefully you guys will see it in the future. Hopefully. But yeah. Thank you for listening. Enjoyable. Yes. Enjoy ko yung episode. And see you guys next week. Bye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.